Kasama natin ngayon si Ronald Shogun Llamas. Thank you very much, Sir Ronald. While Rome is burning, nasaan ka ngayon? No, I'm just 3 hours away from the Philippines. Ikaw kasi 30 hours away. Naman tayo, wala ka sa lolo ko. Talagang, Sir Ronald, ka talaga nagpapaawat. Ano Eh, naman, naman naman sir? ang mga shogun. No? Sanay kami sa samurai swordplay. No? Nag, No mercy. No mercy until the okay. enemy is decimated. Sir Ron, nilabas ko lang yung araw ko. Sinogan mo na ako agad. Oh my God, Sir Ron! Ang dami nangyari sabay-sabay. Siguro mamaya na lang natin pag-usapan si Enrile kasi may term nga po, the Enrile century. Di ba there was this Kissinger century analysis about how yung uh, buhay ni Kissinger coincided with the rise of the American Empire. uh, And then I was thinking, actually applicable kay Enrile, no? We can talk about Enrile century. Pero bago tayo pumunta dyan, Sir Ronald, pag-usapan natin ito, Zaldico, the new or returning hero of the DDS na ba, Sir Ronald? Yun na bang nangyari ngayon? parang dahil 2 days ago pa, naglabas yung kababayan mo, si Amy, na lalabas daw si Saldico sa hearing sa Friday, no? Today, no? Siya yung nag-announce eh. So, nagtaka kami dahil bakit ina-announce ni Amy si Saldi? Ano yung alam niya, no? At sa pagkakasabi niya, parang positive. Parang positive yung pagharap ni Saldi dito sa hearing sa Blue Ribbon. Nothing So, suspicious. Nothing suspicious. Yeah. So napaisip kami, no? Napaisip kami, what was that about, no? At fast forward, nakita natin yung kanyang testimony, no? Part 1 pa lang. Part 1 pa lang, may part 2 pa raw, no? Ikalawa, yung timing. Parang 2 days, 2 days or 1 day bago yung kanilang uh, rally na 3 days or more, no? So uh, that the timing was very suspicious dito. Baka malikot ka lang Tapos daw mag-isip, ikatlo, Sir Ronald. Baka malikot ka lang mag-isip. ay talaga, malikot talaga ako. No? Unlike some people I know. No? Mhm. So basically what Uh, you're saying, Sir Ronald, is nothing is suspicious about this. Not, it's all total uh, coincidence. Nothing suspicious beyond reasonable doubt. nothing suspicious. No? Sa Pilipinas kasi, everything is coincidental eh. Nothing is planned. There's Nothing not, everything happens is by random. design. Oo. Oo, di ba? Tapos, weird things doon sa kanyang testimony, no? Uh, Una, ang sinabi, nag-i-insert daw yung presidente. Inutusan siya mag-insert ng 100 billion na mga projects, no? Doon sa BICAM, no? Medyo weird dahil ngayon lang ako nakarinig ng presidente na nag-i-insert sa sarili niyang NEP, sa sarili niyang national budget, no? Ibig sabihin, kung ikaw ang presidente, edi pinasok mo na sa NEP, no? Ba't kailangan mo pang mag-insert sa BICAM na sole prerogative ng legislators, no? At ikaw pa mismo ang nagsabi kay Saldico. Eh pwede mo namang inutusan si Richard Zaydarian, no? Pwede mo namang inutusan si, di ba? Si Mark Camboa, no? Ang dami naman pwedeng utusan. Bakit yung presidente pa mismo ang nagsabi nagpapa-insert siya sa sarili niyang budget, no? Inuulit ko, sa sarili niyang budget, no? Kaya ayun lang, hindi ko naman sinasabi na hindi ko kagad hinahatulan na en toto na yung kanyang testimony ay ay mali. Pero medyo weird lang ng konti. Konti lang, no? Na the president ay nag-i-insert sa sarili niyang budget ng 100 billion. No? Pwede naman siyang mag-insert ng 1 trillion. Di ba? Dahil 6.7 trillion eh, yung kanyang Kasi budget. Pwede brown siyang bag ba daw? mag-insert, Brown bag? Leather bag? Baka di daw oh, cash. brown 1 bag, trillion. no? Ikalawa, yung insertions mismo sa BICAM is around 500 billion. Bakit 100 billion lang yung kanyang i-insert? No, kung talagang seryoso siyang mag-insert, no?
At ikatlo, bakit pa niya itaan sa BICAM? Na alam naman natin yung BICAM ay mga legislators, no? At panghuli, bakit siya mismo ang kakausap kay Saltico tungkol doon? Yun lang yung weird. Baka meron namang sagot si Saltico diyan. Ay lang from my vantage point, parang medyo weird lang. Yung aking kaunting kaalaman sa budget process, nagtaka ko. At siguro panghuli ay bakit naman pinackage ni Saldico yung sarili niya na fall guy, na biktima ng lahat ng ito, no? Yun na Na yung victim kwan part, lang Sir siya, Ronald. Yun yung transmission belt, pinaka-huli. no? Yeah. Na hindi siya beneficiary, no? Parang kung inamin niya pa niya na kasabwat ako rito, beneficiary ako, bakit dagan ng credibility yung kanyang mea culpa, no? Yung kanyang mea culpa. Pero parang walang maliniwala na hindi siya principal eh. Parang turo siya sa taas, parang kwan siya, no? Very minimal yung aking role diyan, no? At kaya ayokong bumalik dahil baka ako ipapatay, no? Baka ako ipapatay. Grabe. Martir, Eh martir. wala, parang the plot thickens na, no? Humaba na ng humaba, no? Parang wala eh. Parang plot na nagsulat yung geopolitical expert na Richard Heydarian, no? Parang ganoon eh. Medyo Yung upward plot, no? level. Only a Richard Heydarian can devise such a plot. No? Postmodern tayo, di ba? Sir Ronald, postmodern yata talagang tayo. I think matagal Oo, na. kaya I was a bit amazed, no? I was a bit amazed by the spectacle I saw sa Senado. Of course, may iba pa nangyari sa Senado. Yeah. Maraming nadawit pa ng mga senador, di ba? Pero ito yung amazing do sa Senate hearing, yung kay Saldico. Kaya pala yung isang kaibigan natin sa 4 Alas, tinatawag na kung sino-sino, parang magandang PR strategy bang pinagagawa ni Zaldo. Victim daw siya. Medyo stretch Oo. talaga. Kailangan natin ng mga PR experts to weigh in on this. Ikaw, from your vantage point dan sa rainy, gloomy London, ano bang tingin mo sa mga nangyayari? Ronald, nadidepress na nga ako eh. Parang with all, parang with Depressing all na of, yung climate dyan. parang sabi ko, di ba nasa Spain pa siya? Like with all the sunshine and nice weather and all the Portugal. resources. Is this the best PR thing he could? Ano to, Sir Ronald? Barzaga 2.0? Nagkakaroon ba ng Barzaga effect? Yung mga medyo sobrang stretch, uh, fantastical PR rebranding. Yan ba uh, nangyari? Parang it could have been done much better, no? Kung, di Kilala mo ba? ba yung It PR could have been company? done much better. Kung talagang meron kang political agenda, strategy, di ba? Parang pala na wag mo iwanan yung sarili mo na para sa mga don't leave yourself vulnerable to attacks, di ba? Kung ikaw ay talagang may plano na talagang to create the narrative, destroy the president, etc. It could have been done much better. Baka naman, Sir Ronald, yung mga Malu surveys, pinakita ng Malu surveys na there is a way out for Zaldi, na parang Zaldi ko ay hindi talagang mastermind dito. Pati baka Discayas din, viktima rin sila, di ba? Zaldi ko is a victim. Biktima rin. Visayas Oo. are a victim. Ah, Dutertes are a mm, victim. Ganda ng listahan ng mga victims natin, Sir Ronald, no, sa Philippine politics. mm. Pero may chismis kasi na a former president and present senator ay nakausap siya. Chismis lang naman. Chismis lang naman. Wait, nakakulong ba Mm. itong former Para. president na to? I wonder ah. paano sila nag-usap. Oo, kaya Lapit ang may state. ganong klaseng angle, no? May ganong possibility na we will protect you, no? You can keep your loot, no? Hindi ka makukulong, but you have to do this for us. Once we Chismis lang naman replace, yan. oo, na No? parang, I mean, since creative Oo, imagination tayo oo, sa Ronald, di ba? oo. Medyo Dahil parang Frankenstein. ang dating, parang he was thrown under the bus. No? Parang gano'n yung dating eh. No? So, parang may axe to grind siya. So, nakita yon na opening para dito sa isang senador at saka sa isang ex-president, no? Na tumawid. At
dati naman si Saldico, malapit naman yan dun sa former senator at malapit din siya dun sa former president. Kaya hindi naman ganun kahirap to re-establish ties. Wait, wait, Dahil wait. kung ikaw ay wala ka namang ideology, wala kang prinsipyo, ang daling bumaliktad eh. Di ba? Mm. Meron akong Mm. Shakespeare. So, if we're in a Yan, Shakespearean yan. mode, Sir Ronald, ano ba ang Yes, no? description mo ngayon sa nangyari? A Shakespearean tragedy. No? Parang tragedy na parang hindi ka maawa sa mga biktima ba? Sir Ronald, like, I'm seriously going back to Medyo. this. Sir Ronald, medyo, siguro benta yan sa DDS base, but do you think any average reasonable Pinoy will buy this? Zaldico's victim, all the evil is really just Romualdez and Marcos, and papahirapan ni Marcos ang sarili niya, i-insert niya, tapos hindi pa naman malaki, tapos gaganunin niya. Mm-mm. I mean, Sir Ronald, like what do you Well, think? baka ang target naman nila iba eh. Una, rally the troops. Rally yung kanilang mga loyalists, which is not insignificant naman, di ba? Ikalawa ay uh, a trigger for their allies and friends within the military na clearly in the minority, no? At ikatlo, yung element ng tsamba. Baka makachamba sila eh. Volatile yung sitwasyon, baka yung mga undecided, no, ay mag-hesitate, gumewang, or even lumipat sa kanila. Dahil alam mo, sa politika sa Pilipinas, there's such a thing as chamba. May tsambahan dito eh. So, tingin ko, yun yung kanilang iniisip. No? Chamba talaga. Yung inutusan Uh, mag-insert, Sir Ronald, parang ayoko uh, na parang inutusan mag-insert. That sounded so wrong. uh, uh, Anyway, Sir Ronald, pero ang problema naman, sana yung gobyerno ay medyo i-handle din nila na maayos because their necks are on the line, di ba? in On what the sense? chopping block, no? Dahil, limawa, napanood ko yung kanilang press con, ay may pagka-defensive, no? Dapat, Kay, huwag mo na ano? Kay Claire? Kay Claire Castro? huwag mo na ipaliwanag masyado yung budget process. Wala namang interesado sa budget process. At wala namang nakakaunawa ng budget process. No? Ito, dapat tingnan nila ito as a propaganda war. No? Dapat, ayun, ang kanilang nila, halimbawa, gayahin nila yung sinabi ng presidente, umuwi ka na lang. Diba? Umuwi ka na lang. No? Dahil tama naman yan. Dahil kailangan umuwi na lang siya para i-present yung ebidensya, yung smoking gun na sinasabi niya, at yung resibo. Yung sinasabi niya, meron siyang resibo. I-present dala niya para dumaan sa proper scrutiny at dalhin sa logical conclusion, no, itong ebidensya, no. Pero dapat maganda rin ang handling ng Malacanang dahil ang purpose nila is to trigger something, di ba? No. So knowing that, paano yung handling mo dito sa sitwasyon na ito? You cannot afford to be defensive. Sir Ron, Mm. I agree with you on that. No? Balikan Mm. ko yung issue Mm. ng possible response. Mm. Although, let's be absolutely clear. We're not saying na Mm. there's no possibility na may ginawang kalokohan ng administration and all. That possibilities Yeah, yeah, are yeah, there. yeah, And yeah. we're open to investigating that. Ang sinasabi lang natin, hindi credible witness etong tao na to since mukhang mastermind ito. But just to remind people, like, what is the relationship between, I mean, kamusta ang buhay ni Zaldi nung panahon ni Digong? Because I see a lot of parallels between the Zaldi and Harry strategy, which is, Mm. ay, hindi ako uwi, bibiktimaan ako. Ako ay nag-expose dito. Malaking humbang, kahumbangan ng ginagawa ko para sa bayan. I mean, it sounds very Harry Roque to me, which is, nahuli ka, may kalokohan kang ginawa, tumakas ka, di ba, kinakancel na yung passport mo, tapos pinapauwi ka, ayaw mo umuwi kasi sinasabi mo, tinitreaten ka, and then next thing you know, you're basically saying things that will only favor replacement of Marcos with Sara, not necessarily favor good governance or favor a transformation of our political system. I mean, this sounds like a Harry Roque, basically, Mm. to me, to be honest. Except at the higher Well, level in terms of state. ako, I will go deeper dahil bilyonaryo na siya noong panahon ni GMA. Ibig sabihin, marami na siyang projects noon. Lalo siyang yumaman noong panahon ni Digong. Diba? Ah,
Tapos, At doon yung siya naging height niya, congressman. Paano hindi gong siya naging oo, congressman? Yan. yes, at yung height ng kanyang uh, political life ay dito sa panahon ni BBM, nung siya ay naging head ng Appropriations Committee. Di ba? So, ibig sabihin, beneficiary naman siya ng other governments. GMA, Arroyo, Digong, at saka kay BBM. Ibig sabihin, hindi naman ganun kasolid yung kanyang loyalty to a particular organization. Parang very transactional naman yung kanyang conduct sa mga gobyernong ito. No? Kaya kung siya ay namong problema, hindi nakakagulat na siya ay babaliktad. No, hindi naman siya ideological like us who will fall on our swords, di ba? Who will die for an ideology or a movement, no? Hindi naman siya ganoon. Kaya hindi nakakabigla na siya ay babaliktad almost practically overnight, no? Okay, yung shifting loyalties, wala tayong question, trap, operator, whatever. Pero Mm-hmm. Mm-hmm. bakit hindi credible itong sinasabi niya? I mean, ano yung pwede niyang maging incentive to lie about this? To just implicate Marcos and Romualdez? Well, hindi naman malayo to save himself, no? But save With himself by putting someone else in power? Is that what's going on uh, here? Kasi how yeah, can he save exactly. himself unless mapalitan ng Exactly. presidente? Exactly. Pwede namang i-present sa kanya pabagsak na yung dati mong gobyerno at kami yung pasulpot, no? Kung sumulpot kami, malaking tulong kami sa iyo, no? So posibleng ganoon. Hindi ko sinasabi na ganoon nga. You know, based sa Oh, psychosocial speculative. profiling Yeah, mo yeah. kay Saudi, di ba? Na hindi naman loyal yan sa isang ideology or isang political party or a leader, no? Hindi naman siya ganun ka-loyal. Kaya he can turn immediately, almost overnight. No? For different reasons. Ngayon Yeah, kasi but parang ang may combination niya ng ng sama ng loob, no? Dahil parang siya yung ginagawang icon ng corruption, no? Pinapatawag siya ng gobyerno, no? Pinapa-Interpol siya, no? Ikalawa is paano niya i-preserve yung security niya at yung wealth ng kanyang pamilya, which is in the billions, no? In considerable. the billions. Oo. Kaya, yun, hindi mahirap unawain yung kanyang pagbaliktad. No, I mean, Hmm. looking at this realistically, what were the options also for Zaldico, right? Aside from betting mapalitan sila BBM and he will be on good terms with the kung sino mag-replace kay Marcos. Hmm. I mean, Well, yun nga, realistically, wala na siya pwedeng ibang sama option. na loob na parang pwedeng iniisip niya, hindi siya tinulungan. Tapos, pinapahunting siya sa Interpol, di ba? Yun, at least yun ang mga statements ng ombudsman at saka ng gobyerno, di ba? Kaya, ayun, baka yun, nakaramdam siya ng mortal fear na nasa verge na siya ng mahuhuli. No? So bago siya mahuli, bago siya ibigay sa Interpol, siya na yung magdesenyo ng narrative at tumalo na siya sa mga kalaban ng gobyerno. Parang manhunt kay And, Harry. Di ba ganun din yung may manhunt na kay Harry and then bigla siyang, ano, di ba, nasa people power na tayo, ganito, ganyan. No, so speaking of hmm, the upcoming rallies para sa bayan rallies, itong napaka-credible for good governance rallies na yan, how serious are these things? I mean, if you're BBM, should you be seriously worried right now? Or do you think the Zaldico fantastical para sa bayan intervention actually may work in favor of the administration, or at least at the very least not work against BBM as feared initially? Like yung balance of forces, where do you see now with the Zaldico well, intervention? I doubt that. I doubt that dahil uh, sabi ko nga kanina, this will basically feed dun sa mga planong rallies next week. Di ba? It will feed on the narrative na gusto nilang gawing dominant next week. It will create the trigger na matagal na nilang hinahanap. 'Di ba? May plano silang trigger yung video ni BBM na nagsashabu. Medyo hindi nagamit 'yon, 'di ba? So, they're in search of a trigger. At for now, ito yung nakita nilang best trigger so far, no?
At ang target nila ay hindi yung to trigger the rallies. Dahil yun, kung ano yun eh. Matagal na nakaplano yun eh. It's to trigger yung purpose ng isang destabilization na matagal na nilang sinasabi. Yung matagal na nila sinasabing withdrawal of support. Ngayon, based on my limited analysis at knowledge of the landscape, for now, in spite of everything, mukhang wala silang matitrigger na withdrawal of support. No? But, lagi kong inuulit na a failed uprising, a failed mutiny Could can still be have. as damaging as a successful one. No? Yeah. Lalo na with our economic situation, no? Nag-tank na naman yung stock market. I'm sure tatamaan na naman ang investors' confidence, tatamaan na naman yung peso, no? Et cetera, tatamaan na naman ang GDP growth rate quarterly, yeah. oo. So, ibig sabihin, at the very minimum, ay may negative impact yan sa ating political and economic situation. No? Do you expect the Zaldico situation will be replicated by other senators or potentially implicated congressmen na biglang lalabas din sila and then they'll try to say, hindi, si Marcos ang nag-utos sa amin. Do you think there'll be a replication of the Zaldico or there's an incentive for other implicated senators to also pull off a Zaldico? Basically, no. Dahil very, very specific yung testimony ni Bernardo. No? Kailan, saan, magkano, sino, etc. No? Tapos merong tumestigo, no? At I'm sure meron niyang corroboration. Meron niyang ledger, no? Na nakasulat lahat 'yan. Wala lang yan sa memory nung tumestigo, wala lang yan sa memory ni Bernardo eh. So, medyo naiba. They're defending themselves, no? Pero hindi parang masyado ng ludicrous kung parang gagawin nila ito na uy, ang presidente ang nagutos sa akin para kunin itong hundreds of millions na ito na dinala sa aking bahay, no? Medyo medyo hindi probable na mangyayari 'yon, no? They're medyo sila, masaya na yung testimony laban sa kanila ay natabunan nitong Saldico. Pero for how long? Yun ang inisip ko Dahil, yung interface eh. for how long? Dahil sasampahan na sila ng kaso eh. So, it cannot be for long. No? So you're Pero kung dito na, very compelling din yung part na yun ng Blue Ribbon. Dahil nadamay si Sani Angara, who is with the administration, nadamay si Grace Poe, who is with the administration, nadamay si Binay, no? Nadamay si Mark, who is with the administration, di ba? So, tapos nadagdagan yung expose kay Chis Escudero, no? Nadamay si Jinggoy, na nadamay naman sa ibang testigo, pero ngayon nadamay kay Bernardo na hindi niya sinama dati. So, maraming naidagdag dito sa kay Juan, dito kay Yusek Bernardo. No? At hindi pwedeng sabihin uli nila Marcoleta, nila Amy Marcos, no? Nila Alan Peter, na ang tinutugis lang ay puro lang minority. No? Ito, kasama mga taga-majority. majority. No? Pero grabe Villiers, no? 50% na shave off yung stock value nila. Grabe, they're like, wow. Oo. Diba? At simula pa lang yan. Simula pa lang, it can get worse. Grabe yung effect dun sa mga oligarchs. Ay, sorry, mga great business people natin. At hindi ko sinasabi na they don't deserve it. Well, Sir Ronald, before we get ideological, hindi naman tayo hater ng mga oligarchs, billionaires. But Sir, what do you think about the ICI? At saka yung head ng ICI saying, kaibigan ko si Erap, kaibigan ko si BBM, wonderful people. I love Sarah. I love everyone. Everyone is amazing. I mean, kamusta ang ICI, you think, in terms of credibility, in terms of speed and pace? Well, after nung placard last week na what the world needs now is love, sweet love, do you think it can go lower? yung kay Bersamin, parang medyo
Medyo may parallel ako na kay Bersamin at saka yung head ng Ah, ICI. ah. At batchmate pa sila sa Ronald, yung dalawa na yan? Ay, nag-abot. Pero nauna si Medyo same Bersamin. wavelength sila, no? Mm, mm, mm. Wonderful people. So bakit mga DDS, Sir Ronald, galit sa ICI at ngayon galit ulit sa ICC? Kakasabi lang ni Lacson na hindi pwede magtago si Bato sa Senate forever. Akala ko Ah, fake news yung warrant pero si Bato nagmo-move na, nagpapa-TRO na, nagpapa-ano na. ah. What is your sense of that? Actually, galit naman sila sa lahat, no? Including Richard Aydarian. Kaya nga ako malaya eh. Hindi mo napansin na galit naman sila Aray. sa lahat. No? Present company included. No? Very included. More included yung other company na mas 3 hours Mm. away lang, mas accessible ka, Sir Ronald, just in case. But, Sir Ronald, balikan, should ba to worry? I mean, anong chismis dyan? Anong marites? I mean, why would Remulla say meron warrant of arrest? Tapos, ay, hindi ko alam, basta may nagsabi sa akin. May chat group ba sila? Or ano to, good cop, bad cop, psychological warfare? Ano ba nangyari dito, Sir Ronald? What is your read? Meron talagang warrant. Mm. Meron talagang warrant. Meron talaga yan. Meron talaga. Ang palang dyan, ang debate ay dapat ba in-announce siya that early or sinorpresa na lang? No? Ang debate dyan ay ano bang gagawin doon sa warrant? May sinasabi silang extradition following the new rules of the Supreme Court on extradition. No? Parang medyo off din yun. Dahil extradition is between one state and another state. No? The ICC is not a state. Not to say, it's an No? international. Yeah. Extradition is based on a treaty. We don't have a treaty with the ICC. No? Ikatlo, yung final We ng had a mga treaty, the Rome Duterte, Statute Treaty, but we withdrew from it. But yes. At yung ikatlo, yung sinampa ng mga Duterte sa Supreme Court na to declare the arrest of Digong unconstitutional and illegal, wala namang sagot pa yung Supreme Court para maging basis, no? Na magbago ng format kay Bato. Yung kay Digong kasi nangyari surrender. It wasn't an extradition. It was a surrender to the Interpol na tayo ay membro. No? Ibig sabihin, pwede pa rin gamitin yon. Dahil wala namang decision yung Supreme Court otherwise. No? So, medyo weird din yung mga statements tungkol dyan sa extradition in relation kay Bato. No? Ang medyo mahalaga dyan ay may isa pang senador na may issuehan ng warrant early next year. And perhaps itong senador na ito ay as one of his political moves is to reach out to Saltico. yeah, I mean, Mhm. so what's next for Bato here? I mean, you should hope na the whole thing will fall apart. Well, siguro di siya sure kung ano yung gagamitin talaga to arrest him. The extradition track or the surrender track. Diba? Hindi siya sigurado. So, to play safe, nagkuha na lang siya, underground na lang siya. Nawala na lang siya. At so far, hindi siya nagpapakita sa Senado during this crucial moment. So, ibig sabihin, ganun siya katakot na maaresto na kahit napakahalaga ng kanyang role dito ngayon sa Senado ay wala siya. Again, he may be that desperate. Yun nga, which again adds to the incentive to raise the stakes. Last part, sir, balikan natin ito the Enrile century. What is your read of it? Of course, with Mm. all due respect to the grieving family and all of that. I mean, it was 100 years of human history and politics. In what ways do you think Enrile was a mirror of our politics more than an agent of or someone who shaped our politics? Or you think it was a proper combination of both? Well, I can only speak of my experience. No? Halimbawa, when I was 17 years old, no, at ako editor ng aming campus publication, no, ay meron akong sinulat na article, Confessions of a Butcher, referring to Enrile. Dahil siya yung Secretary of National Defense noon. Siya yung tiga-implement, one of the main implementors ng martial law.
especially yung mga arrest, yung mga EJK daw, no? At mga human rights violations ng panahon na yon. So gumawa ako ng article, Confessions of a Butcher. No? Ang ginamit kong code name ay Elias de Masupil. So bago lumabas yung publication namin, tinawagan ng Department of National Defense yung UST para pigilan yung paglabas. Ibig sabihin, binan. No? At habang siya ay nandun sa bodega sa aming college, ay hindi ko alam may group of students na naglagay ng mga baby rockets and other firecrackers sa loob ng Dean's office. At sinindihan yung firecrackers using a timer. Katol. Isang katol. Alam mo yung katol? Yung mosquito coil. No? At nung sumabog yon at nagtalsikan yung mga quitis at yung mga rocket sa loob ng Dean's office, lahat ng security umakyat. At dahil walang security dun sa entrance at walang security dun sa bodega, may another group of students na sinira yung lock at saka kinuha yung mga binan na campus paper. So, yun yung aking unang karanasan kay Enrile. Very negative, no? As one of the architects of martial law. Pero fast forward, na-meet ko siya nung Corona impeachment. No? Corona impeachment. At bago namin siya nakausap, ay very vehement siya against impeachment. Pero after nung aming usap sa kanya, ay nagbago yung kanyang posisyon. At siya at yung kanyang 4 o 5 na mga followers ng mga senador ay bumoto for impeachment. No? So, in that case, medyo positive naman yung aking encounter sa kanya. At again, nung gumawa siya ng libro about yung kanyang autobiography, no, nandun kami. Nandun ako. Kasama ko si Chito Santa Romana, si Baculinaw, etc. At wonder upon wonders, nandun si Pinoy. Katabi si Imelda Marcos, katabi si Erap, katabi si Enrile, etc. Sabi ko doon sa mga kasama ko, tignan mo ito, only an Enrile can gather all these diverse enemies together. No? Ang tingin ko ay until dito sa kanyang pagpanaw ay marami siyang dapat panagutan. No? At yung judgment ng history sa kanya ay still on hold. Depende yan dun sa iyong moral moorings. Depende yan sa iyong value judgment. No? Pero yung isang bagay na magkakaisa, yung kanyang mga kalaban at yung kanyang mga kakampi, ay hanggang siya ay mamatay, ay very sharp yung kanyang intellect. Ibig sabihin, he was not only one of the most colorful politicians sa ating bansa, he was one of the most intelligent. Na hanggang sa kanyang old age ay na-maintain niya yung ganong klaseng sharpness. No? Ibig sabihin, kung gusto mo manatili yung iyong talino, kung ikaw ay matalino in the first place, no? Like Richard, no? Gusto mo ay umabot hanggang 101 years na nandun pa rin yung your wits about you, di ba? At yun yung hindi mo matatawaran sa kanya. No? Even at 100 years, nagbibigay pa rin siya ng legal opinion. Nakikipagkasama pa rin siya sa political discourse ng bansa. Di ba? Huwag mong kalimutan, early this year, siya yung kumakatay sa Iglesia ni Cristo. Yung rally ng Iglesia ni Cristo. At ano yung legal, May constitutional asim pa talaga implications siya eh. niya. Exactly. May Di asim pa. ba? So, kahit ikaw ay galit sa kanya, or ikaw ay admirer niya, ay pwede kayong mag-unite sa kanyang intellect. No?
tingin ko, yun yung sinasabi ng iba, the Enrile century, na dialectical, negative and positive. No? Pero ang synthesis niyan will be the intelligence. The Yun intelligence. nga. Oo nga pala, kababayan mo nga pala yan. Kaya I'm sure ay pupurihin mo Pero yan. siya yung ano siya, na anak Ah, hasyendero siya, kami mga ordinaryo lang tao. oo. Hindi, pero pinanganak siya out Yeah, of I know, he wedlock eh. was Di ba? Cinderella Ibig sabihin story. na he Yeah. was outside the system, di ba? But kind of, I mean, he ended up still being, di ba binigyan siya ng Yes, scholarship pa rin ng dad niya to study. yes, yes, So in fairness, I yes. mean, but you're right, medyo Mm. may dramang content. It's interesting, no? So, si Enrile, si Maria Season, di ba? Ano rin siya, medyo similar din, Haciendero, Ilocano din yata yung dad niya, di ba? Mm. Parang Mm. Chinese-Filipino mestizo rin. I mean, interesting. Mm. Last one, I really wanted to ask you on this, Sir Ronald, because you really have analyzed Philippine history and politics, and you were both praxis and thesis. That's what I always appreciated about you, Sir Ronald. Do you think now we can move on towards a different style of politics? Because and really a smart guy, no question about it. Um, he's a survivor, no question about it. Rebranding, no question about it. Palaban, no question about it. And we can talk about the question marks on the morality of it. Pero para sa akin, I think Enrile is more reflective of the coordinates of politics in Philippines. More like yung movie ng Quezon, di ba? Which was really less about Manuel Quezon, the person, but more about our understanding of how Philippine politics operates, di ba? Kumbaga OG, di ba? Do you think, Sir Ronald, realistically, we can move towards a new century of a kind of a different, more hybrid kind of politics that has a space for people like you, the more ideologically oriented style of politics, more modern version of politics? Because I think Enrile really was a classic new feudal, magaling mag-navigate, patron-client kind of politics, politician. But do you think after the Enrile century, we can move to a century whereby the parameters and the flexibility and dynamism of the system is different? Do you think there's that I think so. all this Marcos Mm. Duterte Yeah, conflagration? I think so. But it has to less to do with the passing of Enrile. It has more to do with the uh, political dynamics happening right now. Yun yung mas defining na kailangan nating lumabas dito sa dynastic politics na ito. Kailangan nating lumabas dito sa cynical politics na ito for all the world to see. No? Kailangan nating lumabas dito sa systemic politics of corruption and inefficiency and incompetence and stupidity. At tingin ko, the seeds have been planted. At yung seeds na yan ay nagsisimulang tumubo dito sa nakaraang midterm election. Hindi pa siya full-blown. Pero for now, hindi siya pinapatay ng mga masasamang damo. This seed is growing into a healthy plant, not yet a tree. A healthy plant at meron na tayo nakikitang epekto dito sa midterm election. Meron tayo nakikitang epekto dito sa anti-corruption movement, anti-impunity, anti-dynasty movement. To the extent na mismo yung gobyerno through the speaker ay nakumbinsi or napilitan na gumawa ng isang anti-dynasty project. Imagine a speaker in the House where with so many dynasties, no, ay gumawa, nagpromisa na mag-approve ng isang batas to implement the constitutional provision against dynasties. No? Next month. Ganun kabilis ha. Ibig sabihin, hindi yan on their own. Dahil sa nangyari yan dito sa naitanim. Led by the youth nitong nakaraang midterm election, nitong anti-corruption movement, going into 2028. Ako, optimistic ako. No? Not only hopeful, but very optimistic na ito ay lumalaki, itong tanim na ito, tumitibay, no? At dumadami ang kanyang mga branches, leaves, at yung prutas niyan ay makikita natin sa 2028. In spite of the dangers happening around us right now, no, ay dapat makita rin natin na may positive outcome itong negativity na nakikita natin ngayon. Of course, it won't happen automatically.
Kinakailangan ng 1,000 Davids fighting this dynastic Goliaths, this monstrous system of corruption. No? Kailangan talagang alagaan yan. Hindi ganun kadali. Uphill yung labanan. Pero in my 40 years in politics, I have never been this optimistic. Very interesting, Sir Ronald. I mean, I like the whole Maoist let 1,000 Davies blossom, but medyo Greco-Roman version. Kasi, or Sir Ronald, you're just feeling optimistic kasi dami nagmamahal sa'yo, kabilang channel ka lang kanina, tapos nandito ka, tapos... marami naman ako channel. Feeling ko, natutuwa ka lang kasi in demand ka na talaga. Nakawalo yata ako today. Hindi, kaya, pansin ko, the sharper and more hyper you are, that means that the more tired you are. Kasi ganun na ganun experience mo. Yung paulit-ulit na 8 interview of the day, paulit-ulit. Pero at least hindi ka maging persona non grata katulad ko, Sir Ron. On that note, thank you so much, sir. I know exhausted ka. It was a long day, but I really wanted to have you here kasi nami-miss ka ng mga followers natin from all around the world, Sir Ronald. Thank you so much, mabuhay ka. And I'm glad that you said it. Thank you. You have every reason to be optimistic, actually, in spite of everything. Mabuhay ka, Sir Ronald. Tomo arigato. Sensei, Shogun, Ronald, Liamas. Gusto mo makita yung samurai ko? Salamat. Sir Ronald, dakunin mo ako, samurai. Joke. Salamat.